Agad nagsagawa ng lihim at saradong pag-uusap ang mga opisyal ng Iran at koponan ni Pangulong Donald Trump para mabawasan ang tensyon matapos bantaan ng United States ang paggamit ng puwersa bilang tugon sa pagpatay ng mga nagpoprotesta sa Iran. Nakipag-ugnayan si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Islamikong Republika Abbas Araghchi kay espesyal na sugo ng White House Stephen Witkoff at humiling ng personal na pagpupulong. Sa ganitong paraan, umaasa ang Tehran na mabawasan ang tensyon sa Washington o makakuha ng oras bago magpasya si Trump sa bagong pag-atake militar sa Iran. Hindi na ito biro. Ayon kay Trump, nilampasan na ng rehimen ng Ayatollah lahat ng kanyang pulang linya. Dahil dito, pinag-aaralan ng Estados Unidos ang paggamit ng puwersa bilang tugon sa pagsupil ng mga protesta sa Iran, kung saan 544 ang namatay ayon sa opisyal na datos, ngunit maaaring mas marami pa batay sa mga video. Ngayon, naglabas ang rehimen ng Iran ng daan-daan o libu-libong tao sa lansangan para sa pro-gobyernong rally. Kasabay nito sa Tehran, unang beses mula Islamic Revolution, nanawagan sila ng donasyon ng dugo sa mga ospital. Samantala, may mga ulat na ang mismong protesta sa Iran ay humupa na matapos ang malawakang panunupil. Ngunit si Reza Pahlavi ay patuloy pa ring nananawagan na ipagpatuloy at lalo pang paigtingin ang protesta. Talakayin natin ito ng sama-sama. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari ngayon sa Iran, bakit humiling ng agarang negosasyon ang rehimen ng Ayatollah sa mga Amerikano, at ano ang gagawin ni Donald Trump. Tatalakayin natin lahat ng detalye. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ito, ngunit bago magsimula, may hiling muna ako sa inyo. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode, suportahan ninyo ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Pero gawin ninyo ito pagkatapos ng episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Sige, magsisimula ako sa pinakabagong balita mula sa Iran. Sa kasalukuyan, nagmobilisa ang Islamikong Rehimen ng 10,000 tauhan ng seguridad at mga kawani ng gobyerno, kasama ang kanilang mga pamilya, at pinilit silang pumunta at magtungo sa mga sentro ng lungsod para magsagawa ng aktibidad. At ngayon, ang mga state media ng rehimen ni Ayatollah, particular ang channel na Islamic Republic of Iran Broadcasting, ay piling nagpapalabas ng mga video ng mga gawa-gawang meeting na ito habang patuloy ang malawakang pagputol ng internet at komunikasyon sa buong bansa. Kaya mula sa Iran, opisyal na ito lang ang makikita mong larawan na lahat ng tao sa kalsada ay sumusuporta kay Ayatollah Ali Khamenei. Tungkulin kong una sa lahat ay yumuko bilang paggalang sa makasaysayang kamalayang ito, sa pananagutan, sa pagpapatawad at kadakilaan ng mga tao ng Iran, sa kanilang kabatiran, pagpaparaya, tapang at pagmamahal. Simula pa tanghali, ako'y lubos na nagpapasalamat ang buhay ng mga ganitong tao at mamamayan. Ito ay bahagi ng isang koordinadong kampanya ng psikolohikal na digmaan na naglalayong pahinain ang moral ng publiko at pigilan ang mga tao na sumali sa nagpapatuloy na revolusyonaryong proseso. Pagkatapos ng ika-8 at ika-9 ng Enero, milyon-milyong Iranian ang sumali sa protesta at pinalaya ang maraming lugar at lungsod mula sa kontrol ng rehimen. Ayon sa Human Rights Activist News Agency, makalipas ang 2 linggo matapos ang pambansang protesta, mahigit 10,600 katao ang inaresto at dinala sa mga bilangguan. Isipin mo lang, mahigit 10,000 katao ang ikinulong sa mga bilangguan. Opisyal na naganap ang mga protesta sa 585 na lugar sa buong bansa, sa 186 na lungsod sa lahat ng 31 probinsya. At ayon din sa Human Rights Activist News Agency, hanggang nitong linggo, 544 na ang namatay at may mga 12 kaso pa ang kasalukuyang sinusuri. Kabilang sa mga namatay ay 483 na nagpoprotesta, 47 na sundalo o miyembro ng kapulisan, 8 bata, 5 sibilyan na hindi kasali sa protesta at 1 piskal. Ano ang ibig sabihin ng pariralang ito? 12 iba pa ang napatay at sinusuri pa. Ito ang pinaka nakakatakot na bahagi.
Sa aking Telegram channel na Pechi News, kahapon ay nagpost ako ng 2 video na hindi pwedeng ipakita sa YouTube. At para sa mga sensitibo, hindi rin ito dapat panoorin. At ang mga video na ito ay tungkol sa kung paano sa mga morgue sa Tehran ay mayroong 12-dosenang mga napatay na hindi pa nakikilala at hindi sila isinasama sa opisyal na talaan ng mga biktima hanggat hindi pa natatagpuan ang kanilang mga kamag-anak. Kaya ang mga napatay na ito ay kasalukuyang nasa pagsusuri pa. Gayunpaman, pagkatapos ng malawakang alon ng mga represyon sa Iran, nagsimula ang relatibong pag-stabilize at nabawasan ang bilang ng mga protesta. Habang nagmobilisa ang gobyerno ng mga puwersang pansiguridad at nagpadala ng unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa ilang lungsod, naapektuhan naman ang koordinasyon at pagkakaugnay ng mga protesta. At itong internet blackout na ito, na ayon sa lumabas, ay nagawa ng mga autoridad ng Iran na organisahin ng maayos, kabilang na ang kung paano nila na-disable ang karamihan sa mga Starlink. At dito sinasabi na tumulong ang Rusya at China. Bukod pa rito, mabilis na pinuno ng rehimeng Iranian ang mga kalsada ng mga pro-gobyernong kontraprotesta para pagbanggain ang mga ordinaryong tao. Kapag nagprotesta sila sa parehong kalsada, ayan na. Libu-libong demonstrasyon bilang suporta sa Islamikong Republika ang naganap sa Mashhad, Tehran, Isfahan, Zahedan, Hamedan at iba pang lungsod. Ipinapahayag ng pamahalaan ng Iran na ilang milyong tao ang lumahok dito. Tulad ng inaasahan, hindi sumang-ayon ang oposisyon. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga ito ay mga tauhan ng seguridad, mga kawani ng gobyerno ng IRGC at ang kanilang mga pamilya. At dito ang pinakamahalagang bahagi. Kung walang pagbabago at hindi makialam ang Estados Unidos, posibleng humupa rin ang mga protesta gaya noong 2022. Kahit makialam ang Estados Unidos, hindi pa rin tiyak ang kilos ng mga tao. Ang totoo niyan, naaalala ng mga Amerikanong analista na noong 12 araw na digmaan laban sa Israel, nagkaisa ang mga mamamayang Iranian. At kahit ang mga kalaban ni Khamenei ay bahagyang biglang huminto sa kanilang mga protesta at nagkaisa sa ilalim ng iisang watawat laban sa kanluran. Ang lider ng mga monarkista sa pagpapatapon na si Reza Pahlavi ay muling nanawagan na lumabas sa mga lansangan, umatake sa mga gusali ng administrasyon at sa mga puwersang pansiguridad. Sa tingin ko, ang rurok ng aktibidad niya ay noong 8 hanggang 9 ng Enero, kasagsagan ng protesta at paggamit ng matinding hakbang ng autoridad. Ngayon, inanunsyo rin ni Pahlavi ang bagong yugto ng revolusyon. Sige, tingnan natin. Sa ngayon, hindi pa magkakaugnay ang oposisyon. Gayunpaman, natakot ang rehimen ni Ayatol at masyado pang maaga para isantabi ang mga protestang ito. Ibig sabihin, muli, kailangan talagang bantayan ng mabuti ang mga nangyayari dito. Hindi ko sinusubukang maliitin ang epekto ng mga protesta sa rehimen. Matapos bantaan ni United States President Donald Trump na gagamit ng puwersa dahil sa pagpatay ng mga nagpoprotesta sa Iran, nakipag-ugnayan si Ministro Abbas Araghchi kay White House Envoy Stephen Witkoff at humiling ng pagpupulong. Ipinahayag ito ng mga source sa White House sa publikasyong Axios. Ayon sa kanila, umaasa ang Tehran na mababawasan ang tensyon sa Washington o makakuha ng oras bago magpasya si Trump tungkol sa karagdagang pagpapaluwag sa rehimen ng mga ayatola. Ayon sa nakausap ng publikasyon, nagbabala sina Araghchi at Witkoff tungkol sa posibleng pagpupulong sa mga darating na araw. Noong linggo, sinabi ni Trump na noong 10 ng Enero ay nakipag-ugnayan ang Iran sa Estados Unidos at nag-alok na simulan ang mga pag-uusap tungkol sa kasunduang nuklear. Sabi ni Trump, inihahanda ang pagpupulong. Pero dahil sa nangyayari sa bansang iyon, baka kailangan naming kumilos bago mag-usap. Ipinahayag ni Trump na tumatanggap siya ng ulat kada oras tungkol sa sitwasyon sa Republika at pinag-iisipan niya ang napakahigpit na mga opsyon laban sa rehimen ng mga ayatola na nagsimulang lumampas sa mga pulang linya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga nagpoprotesta ayon kay Trump. At narito pa ang isa pang sinabi niya. Mukhang may mga taong napatay na hindi naman dapat pinatay. Itong mga lider na ito, kung matatawag mo man silang ganoon, ay namumuno gamit ang dahas. At seryoso kami dito, pinag-aaralan ng mga militar ang sitwasyon. At tinitingnan namin ang ilang napakahigpit na mga opsyon. Kasabay nito, binanggit ng mga source ng politiko sa White House na maaaring magsagawa ang Estados Unidos ng mga tumpak na pag-atake laban sa sandatahang lakas ng Iran upang maiwasan ang mga hakbang na maaaring magdulot ng malalaking epekto sa sibilyang populasyon.
Kasabay nito, walang balak si Trump magpadala ng tropang Amerikano sa Iran. Ayon sa mga nakausap ng cable news network, posibleng target din ang mga ahensya ng seguridad ng Iran. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng cyber attack sa militar, politiko at pasilidad ng gobyerno, pati na ang paghahatid ng Starlink terminal para maibalik ang internet access ng mga nagpoprotesta. At ngayon, maaaring maging araw ng 10 ang ika-13 ng Enero. Sa araw na iyon, magpupulong si Trump kasama ang National Security Council para pag-usapan ang suporta sa mga nagpoprotesta at pagpapahina sa rehimen ng mga ayatollah sa Iran. Nangako na ang Tehran na gagantihan ang mga aksyon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base militar at barko ng Amerika sa gitnang silangan. Tugon ni Trump kung ganoon, haharapin ng Iran ang hindi pa nararanasang maagang pag-atake. Ganito kalakas na hindi pa nila naranasan, hindi pa sila maniniwala dito. Mayroon akong napakalalakas na mga opsyon ng aksyon. Sa huli, ipapaalala ko na nagsimula ang mga protesta sa Iran noong Disyembre 28 na naging dahilan ay ang pagbagsak ng halaga ng rial sa pinakamababang antas sa kasaysayan at bigla ang pagtaas ng mga presyo. Hindi nagtagal na uwi sa pampulitikang pangamba ang panlipunang hindi pagkakontento, kabilang ang pagbibitiw ni Ayatollah Ali Khamenei. Tinawag niya ang mga nagpoprotesta na mga terorista at iniutos na supilin ang kaguluhan. At ngayon, mukhang kung hindi makikialam ang Estados Unidos at Israel at hindi aatakehin ang rehimen ni Ayatollah, ang protesta sa kasamaang palad ay maaaring muling matalo sa Iran. Dito ko tatapusin mga kaibigan. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Paalala, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.